Isang magandang araw sa lahat ng mga mag-aaral at welcome po sa ating video lesson para sa Filipino 8. Sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, halina at ating talakayin ang paksang ito. Ang pagtatalata. Alam nyo kasi, mga mag-aaral, kapag nagsusulat tayo ng mga artikulo o sanaysay, o minsan nga ay kung gagawa man ng mga gawain na may kinalaman sa pagsulat, napakahalaga yung tinatawag na pagtatalata. Pero ano ba ito? Ang talata ay isang maikling kathang binubuo ng mga pag-usap na magkakaugnay, may balangkas, may layunin at pag-unlad ng kaisipang nakasaad sa isang pinapaksang pag-usap na maaaring lantad o dilantad. Ang layunin nito ay ang makapaghatid ng isang ganap na kaisipan sa tulong ng mga pangusap na magkakaugnay. Ganyan po ang talata. Siyempre, may iba't ibang uri ng talata sang-ayon sa kinalalagyan sa komposisyon. Alamin natin ang mga sumusunod. Una ay ang panimula. Ito ay madalas nakikita sa unahan ng komposisyon. Dito ay nakasaad ang paksang tatalakayin ng manunulat. Dito makikita ang mga bagay na nais bigyang diin o inilalarawan ng isang manunulat. Sa madaling sabi, sa panimula, dito ipinipresenta ng writer o ng manunulat ang mga paksa na mapag-uusapan. Kumbaga, introduction ito. Kumbaga. Pangalawa, gitnang talata o talatang ganap. Tungkulin itong paunlarin o palawakin ang pangunahing paksa. Dito makikita ang mga pang-suportang mga detalye o impormasyon para ganap na mabigyang paglilinaw ang paksang nais talakayin ng manunulat. Sa madaling sabi, ang gawain ng manunulat dito sa gitnang talata o mismong katawan ng naturang talata o talatang ganap, kumbaga, ipaliwanag o ipresenta yung iba pang mga detalye na may kinalaman sa pangunahing paksa. Siyempre pa, ang pangwakas nito o talatang pamuod. Ito yung bahagi ng talata na madalas nakasaad ang mahahalagang kaisipang nabanggit sa gitnang talata. Minsan nga, ginagamit ito upang bigyang linaw ang kabuuan ng komposisyon. At kung palalawakin natin ang mga sumusunod, titingnan natin yung mga proseso. Sa panimula, yamang na-diskusyon natin ito o naitalakay na, titingnan po natin ang mga sumusunod na proseso sa panimula. Madalas, sa paggawa ng panimula, narito yung apat na sumusunod. Una, gumamit ng isang pangusap na makatawag pansin. Kumbaga, binibigyan mo ng atensyon yung naturang tao na nababasa ng iyong artikulo o ng sanaysay o ng maikling kwento. Gaya po ng inyo pong nakikita sa halimbawa. Pangalawa, gumamit ng pambungad na pagsasalaysay. Kumbaga, nagsimula ka na sa pagsasalaysay o pagkukwento. Gumamit ng salawikain o kawikaan. Kung matatandaan ninyo yung ating naitalakay tungkol sa kasabihan, salawikain at sawikain sa karunungang bayan, maganda yan na gamitin, lalong-lalo na kung gagawa ka ng isang sulatin. At bandang huli, yung pang-apat, maglarawan ng bagay, tao, o buok. Sa halimbawa nito, kung mapapansin natin, nagkakaroon ng description o paglalarawan na may kinalaman sa sipon, ubo, at iba pa. Lalo na kung ito ay may connection man yan sa pneumonia, tuberculosis, COVID-19, at marami pang iba. Sa iyong akda, maaari kang gumamit ng paglalarawan dyan. Hindi mawawala ang gitnang talata o yung mismong katawan ng naturang akda. Narito yung mga sumusunod. Ito tingnan nyo. Iayos ang mga datos ng pa-chronological o chronological in order, sequencing. Mula sa una, pangalawa, pangatlo, ano yung mga sumunod na nangyari. Kumbaga, may sinusundan kang timeline. Pangalawa, isa-isahin ang mga datos. Ano yung mga ebidensya? Kumbaga, ano yung mga katibayan? Ganun naman po siya. Pangatlo,
paghambingin ang mga datos. Ano yung mga pagkukumpara na gagawin, no? Siyempre pa, hindi mawawala ang wakas na kung saan ito na yung kumbaga yung tinataguri ang pagbubuod. Ngayon, titingnan natin kung paano ang pagsulat nito sa wakas ng akda na iyong ginawa. Ibuod ang paksa, gaya po ng ating nabanggit kanina. Mag-iwan ng isa o ilang tanong, kumbaga meron kang ipepresenta na tanong o mga tanong na marahil ay pag-iisipan ito ng mga tao. Mag-iwan ng hamon. Ano yung challenge? Ano yung hamon na nais mong sabihin o ipahayag? Hindi mawawala yung pagbuo ng konklusyon. Ano ba yung masasabi natin konklusyon sa mga argumento o mga ebidensya na iyong ipresenta? At panghuli, hindi na ito panghuli, kumbaga karagdagan na lang pala ito, no? Ang layunin kasi nito kapag ka magbibigay ka ng pangwakas na pangusap, ito ay upang ibigay ang huling detalye, mga aral at opinyon ng manunulat o ng paksa mismo. Ibinubuod din nito ang lahat ng nabanggit sa buong paksa o ang ilang mahalagang detalye. Sa madaling sabi, mula sa simula hanggang sa wakas ng naturang akda na iyong sinulat, napakahalaga. Tama. Napakahalaga kung tutuusin na mula sa simula ng iyong sinulat hanggang sa pagtatapos, magkakonekta dapat yan, hindi po siya magkontrahan. At kung ikaw man ay magsusulat ngayon, siguraduhin mo na mula sa panimula, gitnang talata hanggang sa pangwakas, dapat ito ay nagkakakonekta para madaling maunawaan ito ng mga nagbabasa. Diyan po nagtatapos ang ating talakayan para sa Filipino 8. At sa bagay, ngayon ay patinan natin kung paano yung pagtatalata na sinasabi. Kumbaga, siguraduhin natin na sa ating pagsulat, mula sa simula hanggang wakas nito, ay masasabi natin na magkakakonekta yan. Sa susunod na talakayan natin, ating alamin ang mga hudyat ng sanhi at bunga ng mga pangyayari. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pasensya na po sa aking tinig ngayon. Pero sige lang, tuloy lang po tayo. At nawa sa ating susunod na talakayan, magkakaroon pa tayo ng mas marami pang kaalaman, may kinalaman sa asignaturang ito. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kits tayo. Ang ibig ko sabihin, magkita-kita tayo sa susunod na video.